Ang umaga po sa inyo mga friends, mga ka-Facebook. Ang gusto ko po sanang talakayin ngayon ay tungkol po dun sa Third Temple na itatayo sa Jerusalem. Kung kayo po ay pumupunta sa Facebook, sa YouTube, makikita po ninyo yung mga balita tungkol sa pagtatayo ng Third Temple sa Israel. Doon sa Dome of the Rock, doon itatayo. Ngayon, yan po ay nakahula sa Biblia. Kaya nga sila, ang Israel, ay may mga preparasyong isinasagawa. At ang balita nga na ay handog na yung perfect red heifer. Kasi kailangan po yung perfect red heifer, yung unblemished, yung walang kapintasan, para sa purification, para sila ay makapagtayo ng templo. Yung dalawang unang templo po ay nawala na. Yung pangalawa nga sinira nung 70 AD. Ngayon, ito pong templo na binabalak na itayo ng bayang Israel, talagang nakahula sa Biblia na matatayo po yan. Kasi po kaya nila itatayo yan, hindi nila alam kasi na si Kristo Yahushua ay dumating na. Hindi po nila kinilala si Kristo Yahushua. Hindi po ba nung isinugo siya, nung nangaral ng Ebanghelyo, kasama yung mga alagad? Hindi nila kinilala eh. Ang totoo, inusig pa nila at sila pa ang pumatay. Sila pa ang nagpapako sa krus. Sa madalit sabi, ang National Israel, ang buong Israel, hindi kinilala ang ating Panginoong Yahushua. So wala silang kamalay-malay na si Yahushua Kristo dumating na. Isinugo na ng Diyos. Yung tagapagligtas, yung Messiah, yung Kristo, hindi nila alam na si Yahushua yon. Ngayon, magtatayo sila ng templo dahil alam nila paparating na si Kristo. Paparating pa lang. Yun ang alam nila, darating pa lang. Hindi nila alam, dumating na, umakyat na sa langit, umupo na sa kanan ng Diyos. Hindi nila alam, si Kristo, yung pagparito uli, yun ay ikalawang pagparito na niya yun. Yun yung pagparito niya na tinatawag na second coming, na doon magtatayo siya ng millennial kingdom sa Israel, sa Jerusalem. Siya ang mamumuno sa buong mundo. Itatayo niya ang one world government, ang tatayo niya. Siya na ang magiging hari ng mga hari. Magaganap yan pagkatapos po nung tinatawag na 7 years tribulation. Unfortunately, itong mga Hudyo, naghihintay sila ngayon ng Kristo. Ang hindi nila alam, yung darating na Kristong hinihintay nila, impostor na Kristo. Antikristo. Yung Antikristo na yon, mauupo dun sa templong kanilang gagawin. Magpapakilala ng Diyos, magpapakita ng mga himala, mga kababalaghan, sa tulong mismo ni Satanas. Nasa Biblia po yan eh. Basahin po ninyo. Kaya maraming mga tao ang sasamba doon sa Antikristo. Kikilala. Ang totoo, yung pong 7 years na tribulation, intended po yan, o ang purpose niyan, o yan po ang nakaukol talaga yan sa Israel. Kaya nga, tinatawag yan na Jacob's trouble, tinatawag din na wrath of God, puot ng Diyos. Tinatawag na Jacob's trouble kasi ang ibig sabihin ng Jacob's trouble, yung pag sinabing Jacob, Israel po ang tinutukoy. Bakit Jacob's trouble? Kasi nga, nakalaan sa Israel yung puot ng Diyos na yun, sa galit ng Diyos, dahil hindi nila kinilala ang Panginoong Yahushua. Isinugo ng amang Yahuwah ang Panginoong Yahushua para pagbayaran yung ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpayag ng Diyos na ipako ang kanyang pinakamamahal na anak, parusahan, dumaras ng kahihiyan,
ipako sa krus hanggang sa mamatay para lang matubos yung kasalanan ng Israel. Intended po yung ginawang pagpapakasakit ng ating Panginoong Yahushua. Para sa Israel lang sana yon. Kaso tinakwil siya ng Israel. Hindi siya kinilala. Kaya ngayon, ang paningin ng ating Amang Yahuwah napako na, napokus na sa mga hintil. Dahil doon sa ginawang pagtalikod ng Israel, nakabuti. Nakinabang tayo mga hintil. Tayo ngayon ang nakinabang doon sa pagpapakasakit, sa hirap na dinanas ng Panginoong Yahushua, sa kamatayan na naranasan niya para matubos yung kasalanan natin. Dapat sana sa Israel lang yun Pero nabaling na sa atin yung focus ng Diyos. Kasama na tayo ngayon doon. Ngayon, dahil kasama na tayo ngayon doon, darating yung panahon na fullness of the Gentiles, marami na tayong mga hintil na nakapakinig ng Ebanghelyo, sumampalataya. Kukunin na tayo ng Diyos. Isusugo niya ang Panginoong Yahushua, yun na nga yung rapture para salubungin tayo, na ang purpose nun, ang dahilan kung bakit tayo sasalubungin, para hindi tayo mapasama, hindi tayo maramay doon sa puot ng Diyos, doon sa Jacob's trouble. Kasi hinirang niya tayo mga lingkod niya na tayo. Hahanguin niya tayo rito. Hindi tayo ngayon madadamay doon. Yung mga hindi sumampalataya sa ating Panginoong Yahushua, yung mga ayaw sumunod sa aral ng Diyos, maiiwan dito yon. Iyon ang makararanas ng puot ng Diyos. Sino yon? Yung mga hintil, yung mga hindi Hudyo, Pilipino, Negro, Amerikano, puti, Hapon, Inchik, hintil yan. Lahat yan madadama yan kung hindi sila makakasama sa rapture. Bakit nga hindi makakasama sa rapture? Ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Ayaw kilalanin ng ating Panginoong Yahushua. Ayaw kilalanin yung kautusan ng Diyos. Madadamay sila ngayon. Ngayon yung third temple na yon, itatayo yun ng bansang Israel. Hindi nila alam na yung paparating nga Antikristo. Sasambahin nila yon. Hanggang sa pag naranasan na nila yung puot ng Diyos, yung tinatawag na 7 bowls of wrath, yung talagang matitindi na. Uusigin sila ng Antikristo pag hindi sila sumamba sa Diyos Pag hindi sila kumilala kay Yahushua. Pag ayaw nilang sambahin yung Antikristo, uusigin sila. Hanggang sa pagpapapatayin sila. Ganyan ang mangyayari. Kasi, kaya sila uusigin. Kasi, pagdating ng matitinding mga pagsubok na, marirealize siya ng Israel. Magsisisi ngayon sila, magbabalik loob sila sa Diyos, kikilalanin nila ang ating Panginoong Yahushua, hindi na nila sasambahin yung Antikristo. Hindi sila papayag sumamba ron. Kaya maraming mamamatay, pupugutan ng ulo, talagang uusigin. Nasa Biblia po yan, nakahula po yan, mangyayari yan. Yung matinding pag-uusig. Kaya yung Biblia na yan, yung mga Biblia, ipasusunog yan. Tingnan ninyo. Kasi ang buong mundo magiging kontrolado na lang ng isang gobyerno. Gobyerno ng Antikristo. Siya ang maghahari. One world government. Si Kristo, magtatatag ang tunay na Kristo, ang Panginoong Yahushua sa Millennial Kingdom. Pag pumarito na siya sa kanyang ikalawang pagparito, magtatayo siya ng one world government, pero uunahan siya ng Kristo. Alam ng Kristo yung gagawin niya ng Antikristo. Alam ng Antikristo yung gagawin niya. Kaya yung Antikristo, uunahan niya yung Kristo. Itatatag din niya yung one world government. Kokontrolin niya ang buong mundo. Diktadurya ang gagawin niya. Kaya ngayon, pagka dumating na yung pagkakataon na nagpakilala na yung Antikristo, lumantad na. Yung mga sumasampalataya sa Panginoong Yahushua, sa ating pong Amang Yahuwah, yung Biblia na yan, kukunin lahat yan, pasusunog yan. Kasi pati dito sa Pilipinas, kontrolado na nila. Isa na lang ang gobyerno, buong mundo.
One world government ang namumuno na, Antikristo na. Kaya yung pag-uusig, malaganap yan. Pati dito sa Pilipinas, maging sa ibang mga bansa. Hindi po pwedeng kumilala sa ating Panginoong Yahushua, sa ating Panginoong Diyos, na ang ating Amang Yahuwah. Pagka hindi ka kumilala sa Antikristo, uusigin ka rin. Kaya yung pag-uusig, hindi lang sa bansang Israel, sa buong mundo. Ganon din yung mga salot, lahat ng tao sa mundo mararanasan yan. Yun po. Kaya nila itatatag yung third temple, umaasa sila, ang Israel umaasa, na parating pa lang ang Panginoong Yahushua. Hindi nila alam yung hinihintay nilang darating, Antikristo yun. Uupo sa templo ng Diyos. Magpapakilalang Diyos. Yan po ay nakasulat lahat sa Biblia. Mababasa po ninyo. Yun ang dahilan po kung bakit ang Israel ngayon, aligagang-aligaga sila sa paghahanda sa pagtatayo ng tinatawag na third temple. Dahil po doon, sa pag-asa nila na darating na ang Kristo, ang Panginoong Yahushua darating na, hindi nila alam, ang hinihintay pala nila, Antikristo. Yun po yun. Kaya po yung ginagawa nila na pagtatayo ng templo sa Jerusalem, hindi po kalooban ng Diyos yan eh. Hindi po yan ang gusto ng Diyos eh. Ang gusto ng Diyos, kilalanin nila. Nung una pa lang, ang dapat siya ng ginawa nila, kilalanin at sampalatayanan nila ang Panginoong Yahushua nung siya ay nangaral hanggang sa mapako sa krus. Yun ang kalooban ng Diyos. Hindi nila ginawa yon. Hindi nila kinilala. Ngayon ang ginagawa nila, itatayo nila yung third temple. Hindi po kalooban ng Diyos yan. Yung mag-aano sila ng baka na susunugin, ng red heifer, maghahandog sila. Hindi po yan ang kalooban ng Diyos ngayon kasi tapos na po yan. Yung pong paghahandog na yon sa Old Covenant, sa lumang tipan po yun. Yun yung Old Covenant, yun ang unang tipan ng Diyos sa tao. Hindi nga ma-perfect ng tao kasi ang tao nagkakasala, hindi ma-perfect. Kaya ang ginawa ng Diyos para ma-perfect, si Kristo na ang isinugo, yung kanyang bugtong na anak, pinakamamahal na anak. Para yung paghahandog niya, nakalagay sa Biblia yun eh. Minsan magpakailanman, inihandog niya yung sarili niya. Minsan magpakailanman, isang beses lang. Hindi katulad ng ginagawa ng bansang Israel nung una. Taon-taon, naghahandog sila ng mga susunuging hayop para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. Ang nangangasiwa, merong high priest. Meron tinatawag na saserdote. Meron tinatawag na punong saserdote. Priest at saka high priest. Yung pinaka-high priest, yun lang ang pwedeng pumasok doon sa kabanal-banalang dako. Hindi pwedeng pasukin yun ng kahit sino, kahit yung high priest. Kahit yung priest, yung sacerdote, hindi pwedeng pumasok doon. Ang pwede lang pumasok doon, yung tinatawag na high priest o punong sacerdote. Kaya yung punong sacerdote na yung pagpapasok doon sa kabanal-banalang dako, tinatalian ng lubid sa katawan yon. Kasi hindi ka pwedeng pumasok doon eh. Kung hindi ikaw yung high priest, mamamatay ka. Magagalit ang Diyos, hindi po pwede. Kaya yun, yung high priest may tali sa bewang para kung sakaling pagpasok niya ron, kasi maghahandog na para doon sa paghahandog sa kapatawaran ng kasalanan. Minsan isang taon lang ginagawa yon. Pagpapasok na siya ron at hindi siya karapat-dapat, mamamatay siya, hindi siya pwedeng kunin yung bangkay na doon. Kung papasok yung halimbawa, meron papasok doon sa kabanal-banalan dako, kukunin yung bangkay niya dahil namatay siya, dahil hindi nga siya karapat-dapat sa kasalanan niya, namatay siya, pinatay siya ng Diyos doon sa dako na yon. Para makuha yung bangkay niya, hihilahin na lang. Kasi hindi nga pwedeng pumunta ron ng kahit sino. Pag pumunta ron, mamamatay eh. Para kung sakasakali, namatay yung high priest dahil sa kasalanan niya, hindi siya karapat-dapat, hihilahin na lang yung katawan niya, yung bangkay niya. Kasi hindi nga pwedeng pasukin. Yung pinakakabanal-banalan dako na yon, high priest lang ang pwedeng pumasok doon. Ngayon, nung si Kristo ay isinugo na, pumayag siyang mamatay, siya na ang ating punong saserdote. Siya na.
Kahit anong oras, pwede na tayong lumapit sa Diyos. Wala na tayong dapat ikatakot kasi si Kristo na ang punong saserdote, siya na nananagot sa atin. Pwede na tayo, karapat dapat na tayo sa harap ng Diyos dahil kay Kristo Yahushua. Hindi katulad nung una, yung old covenant, yung lumang tipan, yung dating tipan, wala na yon. Ngayon, magtatayo ng templo ang Israel. Di binabaliwala nila yung ginawa ng Diyos na pagsasakripisyo ng kanyang anak. Isinakripisyo niya yung kanyang pinakamamahal na anak para sa sa kasalanan natin. Nababaliwala yun, naiinsulto ang Diyos. Ngayon, bakit ako? Binabalita ko. Inaano ko yung tungkol sa third temple, tungkol doon sa mga red heifer. Sinasabi ko, dahil ba sang-ayon ako, tama yung ginagawa nila? Hindi po ako sang-ayon. Pero dahil natutupad na yan, nakikita ko na ito na yung mga red heifer, magtatayo na ng templo. Natutuwa ako, siyempre alam kong ito na natutupad na yung hula Ibig sabihin nun, malapit nang dumating si Kristo. Ibig sabihin nun, sasalubungin na tayo ni Kristo Yahushua. Magra-rapture na, kaya excited ako. At hindi lang ako, maski yung mga iba, excited din. Yung mga sumasampalataya kay Kristo Yahushua, excited din sila. Pag nakikita nila na ito na, natutupad na, nagkakaroon na ng katuparan yung tungkol doon sa pagtatayo ng third temple, yung red heifer. Ito na, meron ng nababalita na unblemished na red heifer na lima pa nga pero kailan lang may balita na yun daw inihandog na red heifer na kunwari rehearsal. Totoo raw na unblemished yun totoo na raw na paghandog yun hindi naman rehearsal. Yun ang sabi. Kaya daw inililihim na yun talagang tunay na paghandog. Iniiwasan na magkagulo. Kasi magagalit yung mga Muslim Yun ang ayaw nila yun Dahil alam nila na ang Israel, ang balak itayo ang templo doon sa mismong kinatatayuan ng Dome of the Rock. Yun po ang nun. Yun lang po ang tatalakayin ko. Maraming salamat po sa inyo at maligayang araw po ng Sabat.